Lolo, gusto ko nang maging hapon. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Teresa, 18 taong gulang, sa gitna ng hapunan. Ang tunog ng kutsara at tinidor ay biglang tumigil. Ang lumang electric fan na umiikot sa sulok ay tila ang tanging naririnig sa loob ng kanilang maliit na bahay sa probinsya ng Nueva Ecija. Si Lolo Carding, 70 taong gulang, ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kamay, na kumapal at gumaspang sa ilang dekadang pag-aararo sa bukid, ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Ano, sigaw niya, ang boses ay parang kulog. Nababaliw ka na ba? Ang mga ninuno natin ay lumaban para sa lupang ito. Ang dugo ng mga bayani ang nananalaytay sa iyo. Bakit mo gustong maging hapon? Nandyan ang Maynila. Nandyan ang ibang bansa, bakit sa bansang dati tayong sinakop? Ang init ng gabi ay lalong bumigat. Ang pawis ay tumutulo sa noo ni Teresa, pero hindi siya tinibag ng tingin ng kanyang lolo. Dahil sa bansang iyon, may dangal ang trabaho. Dito. Lolo, pagod na ako sa sistema. Nang gabing iyon, isang desisyon ang babago sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Isang desisyon na ukit ng sugat, ngunit magdadala rin ng hilom na hindi nila inaasahan. Ito ang kwento ng isang Filipina na tinalikuran ang bulok na sistema upang hanapin ang kanyang dignidad sa ibang bayan. Ako si Teresa. Ipinanganak at lumaki ako sa gitna ng palayan sa gitnang Luzon. Noong 2018, nagtapos ako bilang magna cum laude sa kursong Business Administration sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila. Akala ko, ang medalya ko ang magiging susi sa magandang buhay. Sa araw ng aming graduation, nagkalat ang mga recruiter sa labas ng PITSI. Ang init ng araw ay sumasabay sa init ng pag-asa ng libu-libong graduates. Isang matabang lalaki na nakabarong, representative ng isang malaking kumpanya ng konstruksyon na may koneksyon sa gobyerno, ang lumapit sa akin. Miss Teresa, sabi niya habang inaabot ang calling card. Bibigyan kita ng offer. 25,000 pesos starting salary. Magandang posisyon sa Makati. Isang recruiter naman mula sa isang malaking distribution company ang lumapit. Management trainee. Siguradong promotion sa loob ng 3 taon. Inggit na inggit ang mga kaklase ko. Ako raw ang pinagpala. Scholar ako buong college, at sa wakas, aanihin ko na ang bunga. Pero hindi nagtagal ang tuwa ko. Kinabukasan ng graduation, nakipagkita ako kay Kuya Rico, isang senior ko na nagtapos din na cum laude 2 taon na ang nakararaan. Nagtrabaho siya sa kumpanyang nag-alok sa akin ng trabaho. Teresa, huwag kang maniwala sa kanila, sabi ni Kuya Rico habang humihigop ng kape sa isang fast food chain sa Ortigas. Ang mukha niya ay mukhang 10 taon na mas matanda kaysa sa tunay niyang edad. Bakit kuya? Ang laki ng offer na 25,000, sagot ko. Tumawa siya ng mapakla. 25,000 sa papel. Pero ang totoo, contractual ka lang. Yung 25,000 na yan, kalahati niyan mapupunta sa agency fees at kung ano-anong kaltas na hindi mo naintindihan. At yung promotion, kalimutan mo na. Anong ibig mong sabihin? Dito sa Pilipinas, Teresa, bumulong siya at lumapit, hindi sapat ang talino. Kailangan mo ng kapit. Yung promotion na dapat sa akin. Ibinigay sa pamangkin ng mayor kahit bulakbol yun nung college. Para makakuha kami ng project approval. Kailangan naming magbigay ng padulas sa bawat pirma. Kung hindi ka maglalagay, tenga ang papel mo. Naging taga-timpla lang ako ng kape ng mga taong mas bobo pa sa akin. Nanlumo ako. Nakipagkita rin ako kay Ate Grace na nagtatrabaho naman sa isang ahensya ng gobyerno. 3 buwan na kaming walang sahod, Tess, kwento niya habang nangingilid ang luha. Job order lang kami. Sabi ng boss, wala pa daw budget release. Pero nakita ko siya kahapon, bagong bili ng sasakyan. Kung wala kang ninong sa loob, wala kang proteksyon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang ingay ng mga tricycle sa labas at ang init ng kwarto ay tila nanunuya. Para saan pa ang pagpupuyat ko ng 4 na taon? Para saan pa ang mga medalyang nakasabit sa dingding kung ang ending ko lang din ay maging biktima ng palakasan system? Isang linggo ang lumipas, nakita ko mismo ang katotohanan. Sinamahan ko ang isang kaibigan sa interview. Nakita ko ang isang aplikante na nag-abot ng sobre sa manager sa ilalim ng mesa. Siya ang natanggap kahit na mas magaling ang kaibigan ko. Ito ang realidad.
Kahit gaano ka kagaling, lalamunin ka ng sistema kung wala kang backer o lagay. Umuwi ako sa probinsya na Bigo. Nakita ko si Lolo Carding sa silong ng bahay, hinihimas ang kanyang kalabaw na si Berong. Lolo, sabi ko, basag ang boses. Gusto ko nang pumunta ng Japan. Tumigil ang kamay ni Lolo sa paghaplos kay Berong. Japan? Bakit Japan? Ang daming kumpanya sa Maynila. Ang daming call center dyan. Humina ako ng malalim. Ang mga kumpanya sa Maynila hindi tumutupad sa kontrata. Ang gobyerno, delay magpasahod. Pero nag-research ako, Lolo. Sa Japan, batas ang kontrata. Kapag sinabing ito ang sweldo, ito ang makukuha mo. Walang padulas. Walang palakasan. Gusto ko sa lugar kung saan may halaga ang honest na trabaho. Sumabog ang galit ni Lolo. Ang mga Hapon ang sumira sa bayan natin noon. Nakalimutan mo na ba ang kwento ng lolo mo sa tuhod? Bakit mo gustong pagsilbihan ang mga yan? Lolo, gusto kong maging Hapon. Gusto kong maging citizen nila. Katahimikan. Tumingin si Lolo sa akin na parang hindi niya ako kilala. Tatalikuran mo ang pagiging Pilipino mo. Hindi ko tatalikuran ang pagiging Pilipino ko, Lolo. Tatalikuran ko ang sistema na pumapatay sa pangarap natin. Gusto kong mabuhay ng marangal. Sa Pilipinas, kahit magpakamatay ako sa trabaho, kung wala akong padrino, wala akong mararating. Matagal na tumitig si Lolo sa akin. Tumingin siya sa malawak na bukid na unti-unti nang binebenta ng mga kapitbahay para maging subdivision. Tumingin siya kay Berong, ang kalabaw na kasama niya sa loob ng 15 taon. Si Berong ang katulong niya sa pag-aararo, ang nagpaaral sa tatay ko at sa akin. Nang gabing iyon, gumawa ng desisyon si Lolo na nagpayanig sa aming angkan. Sige, sabi niya habang nanginginig ang boses. Ibebenta natin si Berong. Napahagulgol ako. Si Berong ay hindi lang hayop, siya ay pamilya. Siya ang dangal ng aming bukid. Teresa, hawak ni Lolo ang balikat ko. Kung talagang desidido kang maging Hapon, tutulungan kita. Pero mangako ka. Pagdating mo doon, mamuhay ka ng marangal. Huwag mong ipapahiya ang pangalan natin. Kahit magpalit ka ng pasaporte, ang puso mo, huwag mong dudumihan. Opo, Lolo. Pangako. Isang buwan ang lumipas, naibenta si Berong sa halagang 50,000 pesos. Kasama ang naipon ni Lolo at pagsasanla ng kapirasong lupa, nakalikom kami ng sapat na pera para sa aking Japanese language training at processing fees. Araw-araw, gumigising ako ng 4:00 ng madaling araw. Nag-aral ako ng Nihongo hanggang sumakit ang ulo ko. Sa loob ng 6 na buwan, wala akong pahinga. Bago ang exam, pumasok si Lolo sa kwarto ko. Teresa, tandaan mo. Ang pupuntahan mo ay Japan, pero ang dugo mo ay galing sa lupang ito. Dalhin mo ang tapang ng Pilipino. Ang resulta ng exam. Top 3 ako sa buong batch. Ito na. Ito na ang simula. Nang matanggap ko ang Certificate of Eligibility, nagkaroon kami ng munting salo-salo. Nagluto ng pansit at nagkatay ng manok. Ang buong baryo ay dumating, umaasang ako ang magiging big time na mag-ahon sa kanila sa hirap. Pero 3 araw bago ang flight, nagpatawag ng pamilya ang tatay ko. Teresa, sabi ni tatay habang umiinom ng gin. 3 taon lang ang kontrata mo, di ba? Pagkatapos nun, uwi ka na at magpapatayo tayo ng bahay na bato. Kinabahan ako pero kailangan kong maging tapat. Tay. Hindi po. Balak ko pong magstay sa Japan. Gusto ko pong kumuha ng permanent residency at kung papalarin, citizenship. Tumahimik ang paligid. Ang kapatid kong si Benji at ang bunso naming si Sarah ay nakatingin lang. Si nanay naman ay biglang naiyak. Anak. Ibig sabihin hindi ka na namin makikita. Paano kung magkaapo ako? Hindi ko mahahawakan, hagulgol ni nanay. Nay, kukunin ko po kayo. Petisyon ko kayo pag maayos na ako doon. Biglang tumayo si tatay at hinampas ang mesa. Walang hiya. Kinalimutan mo na ba kung saan ka galing? Pilipino ka. Bakit mo gustong maging dayuhan habang buhay? Tay, hindi ko kinakalimutan. Pero gusto ko ng hustisya sa pagod ko. Dito, kahit anong kayod ko, wala tayong naiipon. Si Lolo ang pumagitna. Hinawakan niya ang kamay ko. Hayaan niyo siya. Kung saan siya liligaya, doon siya.
Bakit sa tingin niyo binenta ko si Berong? Para makawala siya sa hirap dito. Umiyak si nanay. Basta anak, mag-iingat ka. 2 araw bago ang flight, nagpunta ako sa Japanese Embassy sa Rojas Boulevard. Sa pre-departure orientation seminar, sinabi ng instructor, sa Japan, ang kontrata ay sagrado. Sumunod kayo sa batas, at ang lipunan ay rerespeto sa inyo. Isinulat ko yon sa aking notebook. Batas. Kontrata. Respeto. Mga bagay na madalas kong hanapin sa sarili kong bayan. Sa araw ng aking pag-alis sa Rene, hinatid ako ng buong pamilya. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit. Mag-iingat ka, anak. Huwag mong pababayaan ang kalusugan mo. Si Benji, ang kapatid ko, ay bumulong. Ate, mag-aaral na rin ako ng Nihongo. Susunod ako sayo. Si tatay, tahimik lang, pero tinapik niya ang balikat ko. Alam kong masakit sa kanya, pero naroon ang pagmamahal. Huli kong niyakap si Lolo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na pouch. Laman nito ay kapirasong tali na galing sa ilong ni Berong, ang aming kalabaw. Ito ang magpapaalala sa iyo ng sakripisyo natin. Kapag nahihirapan ka, hawakan mo ito. Tandaan mo kung sino ka. Opo, Lolo. Pangako, magiging hapon ako pero ang puso ko ay mananatiling marangal. Habang paakyat ang eroplano at papalayo ang ilaw ng Maynila, hindi ko napigilang lumuha. Katabi ko ang isang kapwa Pilipino na babalik na sa Japan. First time mo? Tanong niya. Opo. Mahirap doon. Malungkot. Walang video sa gabi. Tahimik. Pero, totoo sila kausap. Yung sweldo mo, walang labis, walang kulang. Yun ang nagustuhan ko. Nakahina ako ng maluwag. Tama ang desisyon ko. Paglapag sa Narita Airport, nanibago ang buong pagkatao ko. Ang sahig ay kumikinang. Ang mga tao ay nakapila ng maayos sa escalator, kaliwa ang tayo, kanan ang lakad. Walang sumisingit. Walang nagtutulakan. Ang hangin ay amoy malinis, walang halong usok ng jeepney. Welcome to Japan, sabi ng immigration officer sabay tatak sa pasaporte ko. Isang simpleng pagbati, pero parang musika sa pandinig ko. Sumakay kami ng bus papuntang Chiba. Nakita ko ang mga pabrika at mga bahay na maayos ang pagkakahilera. Walang squatter area, walang spaghetti wars na nakalawit. Dumating kami sa dormitoryo. Isang container van type na housing pero malinis. 4 kami sa kwarto. May kasama akong 2 Mongolian at isang Vietnamese. Si Ate Glenda, isang veteranang na kasama ko sa kwarto, ay bumati. Bagong salta. Okay lang yan. Masanay ka na sa tahimik. Dito, bawal maingay pagkalipas ng 10:00. Ate, ilang taon ka na dito? 5 taon na. Nag-ipon lang pampagawa ng apartment sa Cavite tapos uwi na rin. Ako po, balak ko nang dito tumira habang buhay, sabi ko. Nanlaki ang mata ni Ate Glenda at ng Vietnamese kong roommate na si Lynn. Talaga? Ibang klase ang tapang mo. Kinabukasan, nagsimula ang trabaho. 7:00 ng umaga, nasa linya na ako. Isa itong paggawaan ng electronic parts. Ang trabaho ko ay inspection. Nakatayo buong araw, nakatitig sa maliliit na piyesa na dumadaan sa conveyor belt. Kailangang hanapin ang defect. Si Kuroki-san, ang aming line leader, ay nagturo sa akin. Teresa-san, dito ka tatayo. Kapag may nakita kang gasgas, pindutin mo ang pulang buttons. Bawal ang mali. Hi, wakarimashita. Opo, naiintindihan ko. Sa unang 4 na oras, okay pa. Pero pagdating ng hapon, namamanhid na ang binti ko. Sumasakit ang likod ko. Nahihilo ako sa gutom. Sa kantin, libre ang pagkain. Miso soup, kanin, isda. Walang sinigang o adobo, pero kailangan kong masanay. Pag-uwi ko sa dorm ng 5:00, bagsak ako sa kama. Umiyak ako. Ito ba ang kapalit ng pagiging cum laude ko? Tagatingin ng tornilyo. Pero pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang unang sahod. Chinek ko ang bankbook ko. 102,500 yen, nasa 40 pesos noon, para sa 2 linggo. Walang bawas. Walang agency fee na magic. Walang snacks ni boss. Kung ano ang nasa kontrata, sentimo por sentimo, nandoon.
Umiyak ako habang hawak ang passbook. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa respeto. Nirerespeto nila ang pagod ko. Tinawagan ko agad si Lolo. Lo, nakuha ko na ang sweldo. Totoo nga, Lo. Walang lokohan dito. Narinig ko ang tawa ni Lolo sa kabilang linya. Sabi ko sa'yo, Teresa. Tama ang ginawa natin. Sulit si Berong. Simula noon, nagsumikap ako lalo. Kahit gaano kasakit ang katawan ko, hindi ako sumusuko. Ito ang daan ko patungo sa pagiging mamamayan ng bansang ito. Lumipas ang 3 buwan. Naging mabilis na ang kamay ko. Kabisado ko na ang trabaho. Isang hapon, tinawag ako ni Kuroki-san. Teresa-san, pwede ba tayong mag-usap? Kinabahan ako. May mali ba akong nagawa? Ang galing ng performance mo, sabi niya. Mas mataas ang accuracy mo kaysa sa mga hapon nating empleyado. Bakit ka nga ba nandito? Sayang ang talino mo. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Na isa akong honor student sa Pilipinas pero tumakas ako sa korupsyon. Na gusto kong maging Japanese citizen. Nagulat si Kuroki-san. Seryoso ka? Gusto mong maging Hapon? Opo. Gusto ko po ng permanent residency. Tinitigan niya ako at mumiti. Kung ganun, tutulungan kita. Kailangan mong pumasa ng Elite Le-1, pinakamataas na level ng Japanese language test. At kailangan mong magtrabaho ng tuloy-tuloy ng 5 taon. Simula noon, naging mentor ko si Kuroki-san. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, nag-aaral ako. Sabado at Linggo, nasa library ako. Dumating ang Obon, araw ng mga patay sa Japan. Inimbita ako ni Kuroki-san sa bahay ng mga magulang niya sa Saitama. Huwag kang mahiya, sabi ng nanay ni Kuroki-san habang inaabutan ako ng tempura at sushi. Para ka na naming anak. Naluha ako. Sa Pilipinas, sanay tayo ang nag-asikaso sa bisita. Dito, kahit dayuhan ako, tinanggap nila ako sa kanilang hapagkainan. Tinanong ako ng tatay ni Kuroki-san. Bakit mo gustong iwan ang Pilipinas? Dahil dito po, nakikita ko ang halaga ng tao. Sa bansa ko po, madalas, numero lang kami o kaya gatasan ng mga politiko. Naintindihan nila ako. Naramdaman ko ang init ng isang pamilya kahit malayo ako sa Nueva Ecija. 1 taon ang lumipas. Pumasok ako sa night school sa isang universidad sa Chiba habang nagtatrabaho sa umaga. Business management ulit. Gusto kong magkaroon ng Japanese diploma. Pero dumating ang unos. Tumawag ang kapatid kong si Benji. 8. Si tatay. Nalubog sa utang sa sugal. Hinahabol kami ng loan shark. 200,000 pesos ang kailangan. Tapos si Sarah, kailangan ng tuition. Nanlamig ako. Ang ipon ko ay sapat lang para sa tuition ko sa Japan. Kinausap ako ni tatay sa telepono. Teresa! Umuwi ka na. Ikaw ang panganay. Responsibilidad mo kami. Magdala ka ng pera. Tay, hindi ako makakauwi. Mawawala ang visa ko. Sayang ang nasimulan ko. Walang kwenta yung visa mo kung mamamatay kami sa gutom dito. Anong klase kang anak? Binabaan ako ng telepono. Iyak ako ng iyak sa kwarto. Ito ang sumpa ng maraming Pilipino, ang toxic family obligation. Yung hihilain ka pabalik kapag umaangat ka na. Kinausap ko si Kuroki-san. Ano ang gagawin ko? Uwi ba ako? Sabi niya, Teresa, mahalaga ang pamilya. Pero mahalaga rin ang pangarap mo. Kung uwi ka ngayon, babalik ka sa sistemang tinatakasan mo. Magpadala ka ng pera, pero wag kang umuwi. Ipaglaban mo ang kinabukasan mo. Kapag matatag ka na dito, mas matutulungan mo sila. Sinunod ko siya. Ipinadala ko ang halos lahat ng ipon ko. Wala akong tinira para sa sarili ko kundi pambili ng cup noodles. Pero hindi ako umuwi. Tinawagan ako ni nanay. Anak, salamat sa pera. Naiintindihan kita. Huwag kang mag-alala, kakayanin namin dito. Huwag kang susuko dyan. Sa gabing iyon, habang kumakain ng murang tinapay, hinawakan ko ang tali ni Berong. Lolo, pinili ko ang pangarap ko kaysa umuwi. Masama ba akong anak? Alam kong kung nandoon si Lolo, sasabihin niyang, hindi. Nagpupundar ka ng pundasyon. Nag-aral ako lalo.
Pumasa ako sa Elite Le isa na may halos perfect score. Na-promote ako sa trabaho. Mula inspector, naging team leader ako. 3 taon na ako sa Japan. Graduate na ako sa night school. Ang kumpanya namin ay nagbabalak mag-expand. Pero dumating ang balitang dumurog sa akin. Inatake sa puso si nanay. Ate, nasali si nanay, iyak ni Benji. Kailangan ng operasyon. Malaki ang gagastusin. Gusto kong lumipad pa uwi. Gustong gusto ko. Pero nasa kalagitnaan ako ng citizenship application process. Kapag umalis ako ng Japan ng matagal, baka madeni ako. Nagkaroon ng emergency family meeting via video call. Sigaw ni tatay, umuwi ka na. Mamamatay na ang nanay mo, unahin mo pa yung pagiging hapon mo. Si Lolo Carding, na nakaupo sa tabi ng kama ni nanay sa ospital, ang nagsalita. Teresa. Anak. Huwag kang umuwi. Pero si nanay. Ang sabi ng nanay mo bago nawalan ng malay. Huwag mong pabalikin si Teresa. Hayaan mong abutin niya ang bituin niya. Ipadala mo ang kaya mong ipadala, pero tapusin mo ang laban mo dyan. Umiyak ako ng walang humpay. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasamang anak sa mundo. Pero alam kong ito ang gusto ni nanay. Ipinadala ko ang lahat ng bonus ko. Nakaligtas si nanay sa operasyon. 5 taon. 2023, dumating ang sulat mula sa Ministry of Justice. Nanginig ang kamay ko habang binubuksan ang sobre. Approved. Isa na akong ganap na Japanese citizen. Tumawag ako kay Lolo via video call. Matanda na siya, kulubot na ang balat, pero nagniningning ang mata. Lo. Hapon na ako. Ngumiti si Lolo, kita ang bungi. Ang apo ko. Nagtagumpay. Sulit si Berong. Sulit ang lahat. Naganap ang seremonya. Nakasuot ako ng kimono na bigay ng nanay ni Kuroki-san. Sa harap ng watawat ng Japan, nanumpa ako. Pero sa puso ko, naroon pa rin ang init ng araw ng Nueva Ecija. Pagkatapos ng seremonya, nag-video call kami ng pamilya ko. Si tatay, na laging galit, ay nakita kong umiiyak sa isang sulok habang pinapanood ang video ko. Hindi siya nagsalita, pero alam kong tanggap na niya. Kinabukasan, ipinatawag ako ng presidente ng kumpanya. Teresa-san, congratulations. Dahil Japanese citizen ka na at alam mo ang kultura ng Pilipinas, gusto naming ikaw ang maging country manager ng bagong branch natin sa Manila. Country manager. Ang dating contractual na walang pag-asa, ngayon ay babalik bilang boss. Setyembre 2023. Lumapag ako sa NE. Hindi bilang isang masi na puno ng takot, kundi bilang isang investor. Sinalubong ako nila Benji at Sarah. Ang gaganda na ng damit nila. Si Benji, nag-aaral na rin ng Nihongo. Pagdating sa probinsya, nagkaroon ng malaking handaan. Niyakap ko si Lolo Carding. Lo, heto na ako. Iba na ang tindig mo, apo. Para ka nang may sariling mundo. May inabot ako kay Lolo. Isang maliit na estatwa ng kalabaw na gawa sa purong ginto na binili ko sa Ginza. Para kay Berong, Lo. At para sa sakripisyo mo. Naitayo ko ang opisina sa IEC. Ang kalahati ng staff ko ay mga Pilipino, kalahati ay Hapon. Ipinatupad ko ang kulturang natutunan ko, walang palakasan. Walang late. Respeto sa kontrata. Minsan, may mga opisyal ng gobyerno na lumalapit sa akin, humihingi ng ilagay para sa permits. Ipinapakita ko ang pasaporte ko at ang batas ng Japan laban sa bribery. Pasensya na, sabi ko sa kanila sa matigas na Tagalog. Sa kumpanyang ito, marangal kami. Kung gusto nyo ng lagay, humanap kayo ng iba. Napapahiya sila at umaalis. Ngayon, 2024. Palagi akong lumilipad sa pagitan ng Tokyo at Manila. Dala ko ang disiplina ng Japan at ang puso ng Pilipinas. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng apoy kasama si Lolo sa aming bakuran sa Nueva Ecija, tinanong niya ako. Teresa, masaya ka ba? Tumingin ako sa mga bituin. Hawak ko pa rin ang maliit na pouch na may tali ni Berong. Sobra, Lo. Dahil napatunayan ko na hindi kailangang maging biktima ng sistema. Pwede tayong pumili. Ako si Teresa. Ipinanganak sa putikan, namunga sa Japan, at ngayon ay naghahasik ng binhi ng pagbabago sa lupang sinilangan.
Isa akong hapon sa papel, pero ang tibok ng puso ko ay mananatiling nagmamahal sa dalawang bayan na humubog sa akin.